Ustad, sana'y masagot po kung ikaw isang tapat na mangangaral ng Islam, bakit po wala kang bigote? Nahalata naman na inaahit mo. Inaahit? Wala naman talaga akong bigote, oh. Oh, ang linis niya. Yung bigote, yung dito po nakalagay. So, balbas yung tawag na yung dito nakalagay. Yun po, balbas. Ito naman ay bigote, yung dito. So, wala din tayong wala. Napakalinis. Kasi hindi po tayo lahi ng mga balbasin, yung mga kapal yung dito. Kasi ako, sa totoo lang, pinangarap ko talaga na magkaroon ng balbas dito. Noong time nung kabataan namin, umabot pa sa punto dahil sa pagnanais ko na magkaroon ng balbas. Umabot sa punto na yung ano bang tawag doon? Basta ang tawag doon ay ubat sa Maguindanao. I-comment nyo lang dyan kung ano yung Tagalog ng ubat. Yun yung nilalagay dito para daw kumapal yung bigote mo. So ginagawa ko yun araw-araw. Naglalagay ako ng ganun dito para lang magkabalbas ako. Kasi nga gusto ko na merong balbas. Pero paano ba yan? Hindi tayo pinalad na magkaroon. Yan yung tinadhana sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na magkaroon ng balbas. So kaya hindi tayo nag-aahit, na hindi tayo nag-shave ng balbas. Kaya iniipon ko pa nga yung balbas ko. Ayan, konting-konti. Nalulungkot pa nga ako kapag napuputulin. Kapag minsan naliligo ako, ay sinashampoo ko. Minsan mayroong nalalagas, so nalulungkot talaga ako kasi nababawasan, napakakonti na nga lang, nababawasan pa. At saka ipinagbawal po ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ahitin yung mga balbas. Ang ipinahintulot lang ay yung bigote. Yung bigote ay bawasan, sabi ni Propeta Muhammad fi ma'na al-hadith, yung bigote ay bawasan, yung dito, bawasan, ipantay dito. At yung balbas naman ay hayaan daw na humaba, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya naman bawal na putulan yung, o di kaya bawal na ahitin. Pinagbawal yun ni Propeta Muhammad. At sabi pa ng ibang mga ulama, ay yung mga taong nag-aahit daw ng balbas ay mga bakla lamang ang gumagawa nun. So kaya iwasan nyo kapag meron kayong balbas, huwag niyong aahitin. Kasi yan ay sunna ni Propeta Muhammad. Yan ay kaugalian ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan kapag pinutulan mo yan ay naging tampalasan ka, sabi ng mga ulama, naging tampalasan ka sa Allah subhanahu wa ta'ala, pati na sa sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi sunna yun ni Propeta Muhammad. Faman raqiba an sunnati, sabi ni Propeta Muhammad, sino man ang hindi tumangkilik sa aking sunna, sino man ang tumanggi sa aking sunna ay hindi kabilang sa amin. So, wag nyo sabihin nag-aahit ako kasi wala talaga akong balbas. Hindi kami lahi ng mga balbasin. Lalo na yung bigote, wala talaga. Meron lang tayo dito sa baba. Konti lang, konting-konti, nabibilang. Ayan, kung nakikita nyo dyan, bilang lang yung balbas natin. At isa pa dun, kaya gustong-gusto ko talaga magkaroon ng balbas, yung makapal. Kasi sabi nila, ano daw yun may pag-asa daw yung makapagduaya. Joke lang, biro lang. Nang sa ganun, hindi naman tayo gaano ka seryoso. Hindi po ako nag-aahit. At eto po, tandaan nyo hindi po nasusukat sa balbas, sa bigote, o di kaya sa kasuotan ang kaalaman sa Islam. Kasi makikita niyo po dito, ilalagay ko po yung picture ng pare ng mga Kristiyano sa Palestine. Ito, kung makikita niyo yan, isa yang pare. Napaka kapal ng balbas at yung damit niya ay parang katulad din sa atin, nagkikimon, naglalambong. So, yan ay pare. So, hindi mo pwedeng tawagin na basta-basta makakita ka ng taong balbasin, taong nakadamit ng lambong, nagkikimon, maayos yung pananamit, hindi mo yan pwedeng tawagin na maalam. Hindi basihan ng pagiging maalam yung nakikita mo sa physical appearance niya. Yan yung kabilang sa mga dapat na tanggalin natin sa mentality natin, ay porkit nakakita tayo na nakakimon, nakabalbas ng sobrang kapal, ay sasabihin natin yan ay ulama, yan ay sheikh, yan ay ganito kalawak ang kanyang kaalaman. Hindi nasusukat doon ang kaalaman ng isang tao. At hindi rin nasusukat doon ang pagiging matuwid ng isang tao.
na kung saan marami siyang balbas, makapal yung balbas niya. Pero ganun pa man, mas mainam na mayroong balbas yung lalaki. Pero sa mga walang balbas, wala tayong magagawa. Yan yung paglikha sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So nawa ay nalinawan na yung nagtanong na hindi tayo nag-aahit ng balbas kasi wala naman tayong aahitin. Kung aahitin ko pa to, nako, sobrang lungkot ko na. Ito na nga lang yung natitira, tatanggalin ko pa. So yun lang. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. محمد كان علم كليبس.